Oops. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa? Anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi? Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay? Winnie Artos, Mga shout kabunyog, out. mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Batiin natin si Kabunyog Evangeline Chay, good afternoon. Mira Dolly Villanueva, Antonio Almonte, good PM. Tungkol sa dito sa pagkakasangkot niya, dito sa di umano, itong si Villanueva, gaya ng itinuro ni Bryce Hernandez, yung as district engineer, dating district engineer ng First Engineering District ng Bulacan, na itong si Joel Villanueva nga ay nag-download, nagbaba ito ng pondo na 600 million nitong taong 2025. At sa 600 million na yan, ayon kay Bryce Hernandez, 30% ang komisyon ni Joel Villanueva. Yan, kaya lang, ang malungkot ngayon, sa halip na suportahan itong si Bryce Hernandez na wag matakot, isabi niya pa ang lahat niyang nalalaman kasi seryoso yung kanyang aligasyon na yun eh. Tama. So dapat sana sa parte ng Kamara, sa parte ng Senado, ini-encourage dapat si Bryce Hernandez. Totoo ba yung sinasabi mo? Willing ka pa bang magsabi ng iba mo pang nalalaman? Mayroon ka pa bang ibang ebidensya na maipipresent mo? Kasi seryoso yung aligasyon mo. O kaya lang, anong ginawa kay Bryce Hernandez? Ang ginawa kay Bryce Hernandez, dinala pa sa Pasay City Jail. Kagagawa nila Bato de la Rosa, kagagawa nila Marcoleta, kagagawa nila Cayetano. Siyempre, nag-ano sila eh. Sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, pag-retaliate yun, gumante sila Marcoleta sa sila Bato. Siyempre, kakampi nila si Joel Villanueva at si Estrada. Kasama nila sa minority. Gusto nilang gumante kay Bryce Hernandez. Kumbaga, pahinain ang loob ni Bryce Hernandez. Mag-isip si Bryce Hernandez na wag na kaya niyang ituloy ang paglalabas niya ng kanyang mga nalalaman. Kasi parang wala siyang suportang nakukuha. Kaya ang ginawa sa kanya, linipat siya sa Pasay City Jail. Actually, yung pagkakalipat sa kanya sa Pasay City Jail, parang mensahe yun eh. Pinapahina yung moral ni Bryce Hernandez. Kasi kung pagkagaling niya sa Kamara, dinala siya sa PNP Custodial Facility, medyo maganda yun kay Bryce Hernandez. Kasi ang ibig sabihin nito, protektado siya na basta't mag-cooperate ka lang, sabihin mo ang lahat ng nalalaman mo, safe ka dyan sa PNP Custodial Facility. Mga pulis ang nagbabantay sa'yo dyan. Compound yan. Hindi ka dyan basta-basta mapapasok ni numan. Ganun sana yung mensaheng nakuha ni Bryce Hernandez na galing sa Kamara, inassure siya ng Kamara, basta't mag-cooperate ka lang, secured ang kaligtasan mo. At tutulungan ka ng gobyerno na sabihin mo, isiwalat mo ang lahat ng nalalaman mo. Kaya lang, ang ginawa nila Marcoleta, nila Cayetano, at sa kanila Bato, gusto nila ipakita kay Hernandez, mag-ingat ka. Walang proteksyon sa'yo. O sa katunayan, ang ginawa kay Hernandez, linipat ng Pasay City Jail. Parang sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, retaliatory yun eh. Pagpapahina yun ng loob ni Hernandez na akala mo, suportado ka. Hindi. O ito, ilinipat sa ay yung kalagayan doon sa Pasay City Jail, mga ordinaryong preso ang kasama mo doon, mga ordinaryong preso. Marami kang kasama doon, hindi ka na nakakasigurado ng seguridad mo. Ang purpose nun nila Bato de la Rosa, ang purpose nun nila Jinggoy, ang purpose nun nila Marcoleta at nila Cayetano, pahinain yung loob ni Bryce. Huwag na niyang sabihin ng iba pa. Na kaya kumbaga parang ang mensahe dito kay Bryce, parang wala akong suporta. Kasi mahina yata ang suporta sa akin galing sa gobyerno na magsabi ako ng nalalaman ko. Kasi nilipat nga ako sa Pasay City Jail. Ganun yung masamang dating nun eh. Sa halip sana na dapat pinalakas yung loob ni Bryce Hernandez. Ito sabihin mo lang ang nalalaman mo. Ituro mo na yung dapat ituro kahit mga matataas na opisyal yan ng gobyerno. Huwag kang mag-alala. Puprotektahan ka ng gobyerno. Ganun sana dapat eh. Ganun sana dapat. Anyway, balik tayo dito. Balik tayo dito kay Villanueva. Mga kabunyog, si Joel Villanueva, nang sinasabi niya, wala siyang kaalam-alam diyan sa mga proyekto na yan sa Bulacan. Hindi nga daw siya diyan nakikialam. Nung nandun nga si Secretary Bunuan sa pagdinig ng Senado, tinanong pa ni Joel Villanueva, tinanong niya pa si Secretary Bunuan, Secretary, iparinig natin sa publiko, ipakita natin
Ako ba'y lumapit sa'yo? Naglabi ba ako ng proyekto sa'yo? Sabi ni Secretary Bunuan, hindi po. Eh, siyempre, alam nga namang sasabihin ni Bunuan, naglabi po kayo. Ha? Oh. So ngayon mga kabunyog, sabi rin ni Joel Villanueva, hindi niya raw kilala si Alcantara, yung district engineer na yung controversial na district engineer, hindi niya raw kilala yon. Marami naman daw ang nagpapapicture. Oh, normal lang naman daw magpa-picture. Bakit daw sinasabing dahil lang may picture sila ni Alcantara? Ano na daw yun? Lagi silang may picture kung saan-saan. Paktay tayo dyan. Proof na ba yun na sangkot siya doon sa mga anomalyang kinakasangkutan ni Alcantara? Ha? Yun ang sinasabi ni Joel Villanueva. Oh. Ito yung mga pictures kasi ni Joel Villanueva. Yan na. Yung naka-blue na yan si Joel Villanueva, yung sa baba. Yung mataba na yan si Alcantara. Ang sabi niya ni Joel Villanueva, ay natural, inauguration naman yan ng proyekto. Kahit naman sino pwedeng pumunta diyan. Kahit naman governor, mayor pupunta diyan. Hindi naman ano yan. Ibig bang sabihin dahil may picture ako niyan, involved na ako sa mga kinasasangkutan ni Alcantara o ni district engineer? Okay, assuming na ganyan. Pero ito ang problema. May mga lumabas na mga ebidensya. Ito yon. Yan na. Ito yon mga kabunyog. Sa pagdinig ng kamera, pinakita ito. Pinakita ito sa pagdinig sa kamera. Ayan. Ito. Oh, yan. Text messages yan. Palitan ng conversation. Saguta, nag-uusap through, Hindi sila magkakilala, attorney. Textmate lang. Viber message ba yan? Disappearing messages tawag. Nag-uusap si Villanueva at saka si Alcantara. Ang nag-present nito, si Bryce Hernandez. Pinakita ito sa pagdinig sa kamera. Ito nga ang sabi sa ABS-CBN. ABS-CBN News. Ibinahagi ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez ang mga larawan ng umano'y disappearing messages sa pagitan ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at Senator Joel Villanueva. So yan pinakita yan. Nag-uusap dyan Nag-uusap dyan. Pinakita yan. Ebidensya yan. Ibig sabihin, kung ikaw ba'y ordinaryong district engineer, wala kang koneksyon sa senador kay Villanueva, pwede ka bang magkaroon ng number ng senador? Ako nga, wala akong mga number ng mga senador na yan. Kahit sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, wala akong mga number niyan. Hindi naman madaling makakuha ng mga number sa mga yan. Hindi naman basta-basta ibibigay ng mga yan ang number nila. Kung hindi ka talaga close sa kanila or kung hindi ka nila kilala on a personal basis, ibig sabihin, personal basis, kilala ka nila personally. Hindi naman ibibigay sa iyo yung number. Ito may number. Viber number. Ibig sabihin, nagpapalitan si Joel Villanueva at si Alcantara. So, paano ngayon sasabihin ni Joel Villanueva na hindi naman sila magka-close niya ni Alcantara? Ordinaryo lang daw yan na district engineer. Kilala niya daw yan as district engineer. Pag may mga activity, inauguration of project, nandun daw siya katulad niyan. Wala naman daw dyan eh. Walang mali. Kahit naman daw sino dyan, mayor, governor, aatin dyan sa inauguration. Okay. Dyan sa inauguration ng project, sabihin natin, official na trabaho yan. Pero itong palitan ng messages, alam nyo kung anong pinag-uusapan nila dyan? I-present yan doon sa pagdinig ng kamera eh. Ang sabi dyan, pondo sa proyekto ang pinag-uusapan dyan. Pinapollow up ni Joel Villanueva kay Alcantara kung kumusta na yung linalakad niyang sa central office. Ang sabi niya pa dyan, nabasa ko yan sabi niya, pakisabihan mo si sekretary mo, may atraso pa sila sa akin. Hindi ako ordinary member ng CA. Majority leader ako. Yun lang. Diba? Ganun yung pagkakasabi dyan. Majority leader ako. Ngayon ang tanong. Attorney, kailangan talaga pag majority shares. Ganun ba? Ito mga kabunyog. Dahil present na yung text messages na yung Viber messages na yan between Villanueva and Alcantara. Ngayon, kinonfronta si Alcantara dyan. Kinonfronta. Tinanong. Kasi nakasalang si Alcantara. Totoo ba itong messages mong ito? Kayo nga ba ay nagme-message dyan ni Senador Joel Villanueva? Alam nyo mga kabunyog? Alam nyo kung ano? Kinumpirma mismo ni Alcantara na totoo nga yung text messages na yan, yung Viber messages na yan. Ito yun basahin natin ABS-CBN News. Kinumpirma ng dating Bulacan 1st District Engineer na si Senator Joel Villanueva ang ka-text matapos itong humihiling ng maiparating kay DPWH Secretary Manny Bunuan ang kanyang kahilingan na maipatayo ang mga multipurpose building sa Bulacan. Palita yan ng ABS-CBN. Inamin mismo ni Alcantara na totoo nga yung mga text messages na yan. Kaya lang, ang sabi naman ni Alcantara, pinapollow up lang naman.
ni Senador Joel Villanueva, yung mga projects niya, pinapapollow up daw sa central office ng DPWH, inuutusan si Alcantara. So ito na. So anong lumilitaw ngayon? Anong lumilitaw ngayon? So hindi totoo yung sinasabi ni Joel Villanueva na hindi sila close ni Alcantara at wala silang usapan kung anuman. Nakakapag-text sila eh. Nakakapag-message sila sa isa't isa eh. Ha? Oh, so magkakilala sila on a personal basis. At isa pa, ito pa ang isa. Taga Bukawi, Bulacan, si Alcantara. Taga Bukawi, Bulacan. Oh, ang pamilya ng Villanueva, sila ang political dynasty sa Bukawi, Bulacan. Yung yung kapatid ni Joel Villanueva na babae, namatay na yon, may sakit. Dating mayor yon ng Bukawi. Ang pumalit ngayon, kapatid niya na naman. Kaya ibig sabihin, yung politika ng Bukawi, Bulacan, Villanueva yan, balwarte nila yan. So ngayon, itong si Alcantara, taga doon sa Bulacan. Oh, nakukuha niyo mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon nakita niyo na. Okay? Balikan natin ang mga ebidensya, balikan natin. Balikan natin ang mga ebidensya. Sabi ni Joel Villanueva, hindi niya ka-close yang si Alcantara. Yan daw mga pictures na yan na kumalat, na nag-i-inaugurate sila ng proyekto, normal daw yan. Kasi politiko siya at engineer naman ng DPWH sa Bulacan, itong si Alcantara. Pero hindi daw sila close, hindi rin daw sila nag-uusap niyan. Pinasubalian yan nitong mga text messages na to. Viber, disappearing Viber messages. Yan. At ang pinag-uusapan nila dyan, si Villanueva yan at saka si Alcantara. Ngayon, kinunprunta si Alcantara dyan. Kinunprunta. Ito na yon, balita sa ABS-CBN. Inamin, kinumpirma ni dating Bulacan First District Engineer. Nandyan sa taso, binabasa ko, na ang katext niya nga ay si Joel Villanueva. Paano na yan? Paano na sasagutin niya ni Joel Villanueva? Ang linaw-linaw. Ito pa. Ito pa. Ito nga pala ang sabi pa ni Joel Villanueva. Kung tanda ko po, ay ni Alcantara pala. Ang tanda ko po ay nagpa-follow up siya ng request sa akin ng multipurpose building at barangay hall. Alcantara said of the supposed conversation. So mali yung sinasabi ni Joel Villanueva doon sa Senado na hindi siya kailanman nagpa-follow up ng pondo o anumang proyekto sa DPWH. Ito nang patunay. Sinabi na mismo hindi siya nagpa-follow up, pero sinabi ni Alcantara, pagpa-follow up po yun, nagkamote. Wala na, lalong nadiin. Ni Joel Villanueva, ni Alcantara. Under oath si Alcantara dyan. Tao ni Joel Villanueva si Alcantara. Ang sabi ni Alcantara, ang tanda ko po ay nagpa-follow up po siya ng request sa akin ng multipurpose building at barangay hall. Alcantara said of the supposed conversation. Yan. Ngayon mga kabunyog, isa pang ebidensya. Isa pang ebidensya. Banat, attorney! Ipinakita rin ni Bryce Hernandez yung limpak-limpak na pera. Yan na. Doon sa opisina ng DPWH. Ngayon, yung nakikita nyo dyan na kalahati ng katawan na naka-blue, si Alcantara yan. Si Alcantara yan. Ngayon, pinakita yan. Pinakita, ang dami. Ngayon, tinanong na naman itong si Alcantara. Inamin ba ni Alcantara na talagang totoo yung picture na yan ng mga pera? Inamin niya, totoo yan. Totoo daw yan. So inamin niya rin na siya yung nasa picture na yan. Ang sabi nga sa ABS-CBN, legal ba yon? Ex-DPWH exec says files of cash are for contractors borrowing licenses, not project proponents. Bagamat inamin ni Alcantara na totoo yung pera na yon, nililigtas niya yung mga sila Estrada at saka si Villanueva. Ang sabi niya, yung mga pera na yon para yon sa mga contractors na nagpahiram ng lisensya. Hindi yan para sa mga politiko na nag-propose ng project. Yun ang palusot ni Alcantara. Kasi si Alcantara, hindi niya na madidinay yung katotohanan doon sa mga na may pera nga dahil may pictures. Ang sinasabi niya na lang, yung pera na yun, hindi naman para sa mga politiko yun. Ibig sabihin, hindi kila Villanueva at kila Estrada. Para daw yun sa mga nagpahiram ng lisensya na contractors. Itong sabi niya. Ito ang sabi ni Alcantara. Basahin uli natin. Second paragraph dito. Paliwanag ni Alcantara, ang perang pinakita ni Assistant Engineer Bryce Hernandez ay maaaring bayad mula sa nanalong kontraktor patungo sa aktual na gumagawa ng proyekto. Nang tanungin siya tungkol sa pagiging legal ng ganitong kalakaran, sinabi niyang talagang nangyayari ang pagpapahiram ng lisensya sa ibang kontraktor. Yun lang. Ganito ang pagkakasabi niya. Ito. But Alcantara said, the money was meant for contractors that carried out the work on behalf of winning bidders. May mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Nagkataon po na yun ay sabay-sabay na kolekta. Maaaring isa, dalawa, tatlong magkakaibigan. Dinala lang po. Nakita po na pinipicture ng mga kaibigan po. Alcantara told the House Infrastructure Committee. So,
Malinaw dyan mga kabunyog, inamin ni Alcantara na totoo yung pera na yun. Kaya lang sabi niya, hindi yun para sa mga politiko na nag-propose ng project, para daw yan sa mga kontraktor. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, so, ang tindi. Ang tindi na ng nangyayaring ito, mga kabunyog. Ngayon, ano ang lumalabas? May lumabas na picture ni Joel Villanueva sa post rin ito ni Joel Villanueva. Yan o, Joel Villanueva, November 24, 2021. Nag-swimming siya, nag-outing. Yang naka-blue na yan, na nakaganyan, si Joel Villanueva yan. Yang nakaupo naman na nakaputi, naka-side view na ganyan, si Alcantara naman yan. Kumakalat yan sa social media. Hindi sila magkakilala yan, November 24, 2021. Paano mo masasabing hindi kayo close ni Joel, ni Alcantara? Ang dami yung pictures na magkakasama kayo. Ha? Talagang wala nang maniniwala. Kaya nga marami. Attorney, nagkataon lang ulit. May nagsasabi, Joel is lying. Joel is lying. Ha? Mga kabunyog. Ngayon, anong nangyari? Ang nangyari ngayon, dinilit na yan. Dinilit na yan. Dinilit na ba? Wala na daw yung ano na yan, yung picture na yan. Yun dinilit lang. na ni Joel Villanueva. Late. Siguro natataranta. Siguro naglilinis na ng kanyang mga post si Joel Villanueva. Pati yun siguro lang. Yung mga messages niya, inaayos na. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So, alam nyo, kahit anong kadidinay ni Senador Joel Villanueva na wala siyang koneksyon kay Alcantara, yung mga pinakita natin, initial pa lang yan. Sabi ni Engineer Bryce Hernandez, yung district engineer, so, ano lang siya, tulungan lang siya ng gobyerno na i-secure siya, sasabihin niya pa ang maraming bagay at marami pa siyang ebidensya. Shout out, Jenny Ramos. Yan mga kabunyog, mga kabayan. Hindi, sabi ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez, hinihingi niya ang suporta ng gobyerno na i-secure lang siya, isasabi niya ang lahat. Marami pa siyang hawak ng mga ebidensya. Yung mga pinakita niya na yun, ng mga pictures, ano lang yun, ano pa lang daw yun, initial. Kaya sana, tulungan ng gobyerno, si mga senador. Si Bryce Hernandez lang yun. Kaya lang ang problema, itong mga senador gustong takutin si Hernandez. Ano ang pagpapakita na pwedeng tinatakot si Hernandez? Dinala sa Pasay City Jail. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, tapos ang sasabihin ni Joel Villanueva, tinuro daw ng kanyang mga magulang ang langit at impyerno. Hindi niya raw mapapayagan na ang magandang pangalan, ang mabuting pangalan ng kanilang pamilya na binigay ng kanyang mga magulang ay sirain niya. Wow. Sir Tony, in the house. Wow. So yan mga Oy, Sir Tony, topic namin Bulacan. Bayan mo, Putragis. Tuloy. Attorney, pasok. Bunyog mga kababayan. Ang kailangan dito, suporta ng gobyerno. Dapat sana i-secure na talaga si Bryce Hernandez. Maraming nalalaman yung tao na yun. Actually, pwedeng mag-qualify yon sa state witness, unlike kay Diskaya. Kasi si Diskaya mastermind eh. Itong si Bryce Hernandez hindi mastermind eh. Ang mastermind yung mga politiko eh. Ang ringleader nila, ang pinaka-leader nitong mga nasa DPWH, si Bryce Alcantara, ay si Alcantara, si Engineer Henry Alcantara. Si Henry Alcantara ang hindi pwedeng maging state witness. Kasi kakutsaba siya nila, kasabwat siya ang kausap ng mga politiko eh. Siya rin ang kausap nila Bernardo, yung DPWH, nasa central office. Kumbaga si Alcantara, most guilty. Kasama siya dun sa mga nasa taas. Siya ang nakakausap ng politiko. Siya rin ang nakakausap nung Pero attorney, pinipilit ni Marcoleta. Dapat state witness. Bakit kaya? Di umano yung Yusek Bernardo na ngayon ay nasa medical leave daw dahil may sakit. Kaya pero si Bryce Hernandez tauhan lang ni Alcantara. Sumusunod lang siya sa instruksyon ni Alcantara. Kaya pwedeng mag-qualify si Bryce Hernandez sa state witness. Pero para mag-qualify siya sa pagiging state witness, dapat sabihin niya ang lahat ng nalalaman niya. Ang sabi naman ni Bryce Hernandez, sasabihin niya daw. Yung mga sinabi niya raw na yun at saka pinakitang mga pictures, ano pa lang daw yun? Initial pa lang. Marami pa siyang sasabihin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang kailangan ni Bryce Hernandez, tulong. Kung si Marcoleta, kaagad-agad, gusto nang mag-state witness si Diskaya, linalakad ni Marcoleta. Samantalang, wala namang masyadong ibinigay ng mga impormasyon si Diskaya. Tapos biglang pabago-bago ng mga statements niya. Dati mini-mention si Romualdez sa kasi Saldico. Nang pumunta sa Kamara, wala na. Pangalawa, walang binabanggit na senador. Si Diskaya, wala ring binabanggit ng panahon ni Duterte.
And yet, gusto ni Disney Marcoleta gawing state witness. Oh, hindi pwedeng mag-qualify yun sa state witness kasi hindi naman sinasabi lahat eh. Alam mong selective yung sinasabi. Oh, pangalawa, mastermind si Diskaya. Itong si Bryce Hernandez, hindi. Hindi ito mastermind. Tao lang ito ni Alcantara. Kaya itong si Bryce Hernandez, malaki ang potential nito na maging state witness. Pero kinakailangan muna, sabihin niya pa yung ibang nalalaman niya. Hindi sapat yung sinabi niya doon sa kamera. Pero ang maganda naman kay Bryce Hernandez, may mga pinangalanan na mga matitindi. Senador. Senador ang pinangalanan. Sila Villanueva at Estrada. At marami pa siyang sasabihin. Kaya nga mga kabunyog, mga kababayan, dapat suportahan yan si Bryce Hernandez. Paano yan susuportahan ng gobyerno? Dapat sana pinanatili na doon sa PNP Custodial Facility. Doon na sana yan para pinakita talaga na okay, dyan ka sa PNP, secured ka dyan. Basta't wag kang sabi. So attorney, nagrereklamo nga sila Marcoleta, sila Bato, sila Boy 10K, lahat sila nagrereklamo, di ba? Ano yun, bakit susunod lang ba tayo sa House? Di ba kon natin sila nasa under jurisdiction natin yan si Bryce. Sila Sabihin mo lang ang nalalaman mo, ganun sana eh. Anyway, baka naman hindi naman aatras si Bryce Hernandez. Kaya lang yung sabi ng abogado ni Bryce Hernandez, parang ang iniisip daw tuloy ni Bryce Hernandez, tama ba ang ginawa ko? Hindi kaya delikado na ang sitwasyon ko ngayon? Yun daw yung iniisip ni Bryce Hernandez eh. Kaya kailangan sana ipakita kay Bryce Hernandez na sabihin niya pa ang lahat ng nilalaman niya, mag-cooperate na siya, ituro niya na para suportahan siya sa gagawin niya. O anyway mga kabunyog, so yan ang topic natin ngayon. Nakikita nyo binuo ko yung mga ebidensya na related kay Joel Villanueva. Tapos ito ngayon, yung picture niya na yan, siya rin ang nag-post yata niya, nagsiswimming sila ni Alcantara. Dinilit na daw yan ngayon eh. Dinilit na yan. Siguro naiisip na ni Joel Villanueva. Delete na yan. I-delete na yung mga Salamat attorney. Salamat. Thank you very much. Silipin lang natin saglit tumay sa tabit lang. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka naman. Alright. Ito mga absat.